Meron ngayong mga vloggers na nagsasagutan sa social media. Ang pinagmulan nito yung tungkol sa Duterte ba? Yung rally-rally. Marami kasi ang mga supporters ng bawat isa. They donated money. Nagbibigay sila ng tulong para sa mga vloggers para makagalaw at kumbaga, magawa nila yung mga dapat nilang gawin, kasi sa totoo lang, karamihan sa mga vloggers na mga nag-uumpisa, wala naman talagang pera, walang kapital. Nagkataon lang, dahil nagugustuhan sila ng mga followers, they are willing to support. No? Ang pinagmulan nito yung tungkol doon sa donations nagbabatuhan na ng salita. Ang komento ko lang dito, simple lang. Kung minsan, hindi natin naiintindihan talaga ano yung motibo. Ano ba yung gusto mong gawin o gusto mong palitawin. Ngayon, kapag meron na kasing perang involved, sirang-sira na lahat ng tao dyan. Even ako, one time nasira din ako sa pera Ayokong nangungutang kasi merong posibilidad na hindi ka makabayad sa utang mo on time. Kaya naman, ako ang katwiran ko, kapag ka nangutang nga sa'yo ang isang tao, kasi wala siyang pera. Kung wala siyang pera at nangutang siya sa'yo, saan siya kukuha ngayon ng pambayad? Gayong kaya siya nangutang sa'yo kasi wala siyang pera. Correct? Diba? Yun, one time ako nakapangutang din. Kaya lang, siguro kasi talagang nagkaroon ako ng problema, nasunugan ako, iniwan kami ng tatay ng mga anak ko. So, yung style ko na kailangan maging responsable ka sa bawat obligasyon mo, yun dapat unahin mo Nakalimutan ko may utang ako. Di ba? Good thing lang, nahabol nila yung asawa ko. Kasi, wala talaga naman pambayad. Pagka nangungutang ang isang tao, walang pera yan. Kaya kung pauutangin mo yung isang tao, isipin mo, kaya siya nangungutang, wala siyang pera. Pauutangin mo ba? O, pag hindi mo naman pinautang kasi alam mo na nga walang pera, gipit. Parang, di ba, kinawawa mo siya, wala kang lulugaran dyan. Kaya mas maganda, magpahingi ka na lang, ito yung pera. So, itong problema na to ng mga vloggers, DDS, nagkaano na sila, nagpapatutsadahan na sila. Isang malaking tukso yung pera. May pera man yung tao o wala. Pag inalokan mo ng malaking pera, natutukso yan. Ako practical. Kapag ako nagigipit, kumakapit ako sa patalim. Pero kahit paano iniisip ko, what if magkaroon ng bulilyaso dito sa perang inutang ko, at what if magkaroon ng hindi magandang kapalit na hihingin. Ganun ako Kaya dumating ako doon sa point na ginusto ko na lang na magsaing, hugasan yung naging tutong nung kanin namin halimbawa kagabi, isasama ko sa bigas na isasaing ko ngayong maga, mas gusto ko na yon. Tapos tipid lang. Talagang higpit lang ng sinturon talaga. Nakakaraos naman. Kaya lang talaga makikita mo na mamayat ka kasi wala ka talagang pera, wala kang pambiling pagkain. Pagkain ang pinaka-priority mo dyan. Kaya lang, kung merong luho na hindi maganda ang isang tao, doon nagkakaroon ng problema rin. Natatanggap niya yung hindi maganda, kapalit ay pera. Sa isang awayan ng isang sinasabi nila dalawang tao na professional. Yung isa sabi, kesyo may problema sila sa mga exams. Tapos tayo dun Ang concern natin ito, isa ka doon sa nagbigay ng donasyon. Isa ka doon sa nangangarap na kahit paano nakatulong ka. Kaya lang, yung bang tulong mo nakarating ba doon sa patutunguhan? Yun ang isa ngayon sa kinukutkot nila. Dahil sa videos po ng mga vloggers, nararating niya yung mga malalayong lugar. Yung mga hindi dapat niyang malaman dahil marami nagkokomento, natutuklasan na nila. Hindi ba? Kaya ang nagiging problema dyan, sumasakit ang loob ng mga taong involved. Tapos nagkakaroon na nga ng reklamuhan, demandahan, tapos dakdakan.
dito sa social media. Naguguluhan ngayon ng mga tao. Isa ako sa naguluhan. Kasi pareho kong napanood eh. Napanood ko yung isa, ng isang araw. Napanood ko kanina yung isa. Kaya eto ako nagre-react. Ang pinaka-ugat niyan eh, pera talaga eh. Kaya na, diba? Kaya ka nag-vlogs. Kaya ako nagba-vlogs. Unang-una, kasi nagkaroon ako ng problema. Nowhere to go but to expose. Ito, in-expose ko yung buhay ko na nagbabakasakali ako na mapahinto ko yung mga nanggugulo sa akin. Yun ang una kong goal dito. Yun ang una kong gustong mangyari. Mapahinto ko dahil ibinubulgar ko yung mga ginagawa nilang kasamaan sa akin, sa pamilya ko. So, nahinto. O, dahil eto na ako, naka-expose na ako, meron na akong additional na dream. Yung una kong pangarap na mapahinto yung mga nanggagagot ng wawalang hiya sa akin, mga politiko eh. Politiko kasi yung kalaban ko talaga. Tapos, dati mga ordinaryong tao, sumausaw ang mga politiko. Ngayon, tulong na sila. Kaya, sabi ko nga sa inyo, hindi maganda ang politika. Pero ako, naniniwala ako, pag right person, ang may hawak sa'yo na politiko, nasa tamang pathway ka, nasa tama yung nilalandas mo ba. Ako ang goal ko na ngayon eh, hoping, kahit ako'y tamad, magbablog ngayon, mamaya hindi, bukas hindi, hinto. Kaya yung consistency ng mga nanonood sa'yo, nabubuisit eh. Papanoorin ka nila, tapos pag nakita nila, pinanood ka, tapos kasi nawala ka na, stop na naman. Pag nakita ka nila, ini-ignore ka na nila, ganun yun eh, no? Although kung minsan, yung ibang vloggers, talagang meron kang makukuha. Minsan, masaya ka, pinapanood mo. Minsan naman, natututo ka. Kasi, yung how the vlogger interpret yung scene ng life, yung buhay. Parang, natututo sila sa'yo, yun yung maganda. May natututunan ka ba sa pinapanood mo? May natututunan ka ba't napupulot na aral sa mga taong sinusubaybayan mo, hindi ba? Itong dalawang DDS na to na naglalaban, ang tingin ko talaga dito, sa pera eh. Kasi, yung isa, talagang gusto niya talaga maging maayos. Yung isa naman, siguro, hindi lang maging maayos kung hindi para mapaginhawa yung pamilya. Kasi, nadinig ko at napanood ko, naglibot sa Disneyland. Di ba? Kanya-kanya talaga tao. Ako kasi hindi ako mahilig maglibot talaga. Mahilig lang akong mag-imbita sa bahay ko. Gusto ko lang maraming tao lagi. Iba-iba tayo ng gusto. Ano kaya ang kahihinatnan nitong teacher at law student? Diba? Teacher at law student. Yun yung magkalaban ngayon eh. Yun ang nagbabalitaktakan. Ang problema pa dito, meron pang involved na ibang abogado. O diba, ang tindeno, ang titibay, kaya nga sabi ko nga ganito lang, pag kami napupulot kang magandang aral sa fina-follow mo, good for you. Pero kung ang mapupulot mo puro basura, parang sayang yung pagod at oras mo, hindi ba? Marami naman dyan. Pero ako, naiintriga ako dito sa labanan na to ng parehong DDS. Isang nasa abroad, isang nasa Hong Kong, isang nasa Philippines. O tingnan nyo, ang layo nila, di ba? Pero nagko-connect simply because of social media. Kaya nga sabi sa inyo, if you have problems, punta ka dito sa Facebook, punta ka sa YouTube. Ngayon, pagka in-expose mo yung sarili mo, gayakan mo yung pagbatikos ng tao. Nung nag-uumpisa ako nagsasalita tungkol sa buhay ko, kasi sabi ko nga sa inyo, sa 10 kong nilapitan nung ako'y subsob na subsob, 11 tumanggi. Ang dami, no? Diba? Mas marami yung tumanggi. Kasi yung pang 11, lalapitan ko pa lang, may nagsabi sa kanya, in advance, no, nabulilyaso si Jane doon sa 10, pang 11 ka. Hindi pa ako lumalapit. Nagparating na, wala siyang makukuhang tulong sa akin. So, what for? Di ba, no? Choose yung mamili ka kung kanino ka kakampi. Pero dapat, kung pipili ka ng kakampihan, siguraduhin mo, hindi ka naging bias. Kung kaya mong walang kampihan, then mas maganda, hindi ba?
Pero still, kailangan mangibabaw kung ano yung totoo. Ano yung katotohanan sa likod nitong awayan ng mga DDS vloggers? Ang nakita ko lang kasi at ang lagi nilang binabanggit, nagkaroon ng medyo pansamantalang karangyaan, no? 'Di ba? Lahat temporary, lahat lahat 'yan mapapalitan. Yung kaharap mo ngayon, pwedeng siya pa rin ang kaharap mo bukas or baka iba na yung kaharap mo. Pero ang mahalaga, doon tayo sa totoo. Nakatulong ka ba? Nakatulong ba siya? Nakinabang ba siya? Nakinabang ka ba? Hindi ba?